Ayan po ang reliable information mula mismo sa bibig ng ating Pangulo. Hindi yung mga pinagdadaldal ni Harry Roque na napakasinungali. Sabi ko sa inyo, pag ang nagsalita po DDS, wag na ninyong paniniwalaan kasi lahat yan budol. Yan, kung willing kayo magpabudol, di ba? Pero kung hindi kayo willing magpabudol, wag kayong naniniwala sa mga pinagsasabi nila. Lalo yung mga sinasabi nila na pag pinapatay daw si matulad kay Ninoy, si Saldico, walang ibang utak kundi yung ating Pangulong Bongbong o kung hindi si Martin Romualdez. Puro yan kasinungalingan. Walang ganyan pong record ang Pangulong Bongbong Marcos. Yung ating Pangulo nga pinagbanta na lahat ni Sara Duterte. Si Sara Duterte, buhay na buhay. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. May update ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kalagayan po ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Nasabi ng ating Pangulo na nanatili si Saldico sa kamay ng mga authorities sa Czech Republic. Pakinggan natin mga kababayan yung pahayag ng ating Pangulo. Magandang araw po sa inyong lahat at magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod ng mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Maraming salamat po. Ayan po ang reliable information mula mismo sa bibig ng ating Pangulo. Hindi yung mga pinagdadaldal ni Harry Roque na napakasinungali. Sabi ko sa inyo, pag ang nagsalita po DDS, wag na ninyong paniniwalaan kasi lahat yan budol. Yan, kung willing kayo magpabudol, di ba? Pero kung hindi kayo willing magpabudol, wag kayong naniniwala sa mga pinagsasabi nila. Lalo yung mga sinasabi nila na pag pinapatay daw si matulad kay Ninoy, si Saldico, walang ibang utak kundi yung ating Pangulong Bongbong o kung hindi si Martin Romualdez. Puro yan kasinungalingan. Walang ganyan pong record ang Pangulong Bongbong Marcos. Yung ating Pangulo nga pinagbanta na lahat ni Sara Duterte. Si Sara Duterte, buhay na buhay. Diba po, mga kababayan? Yung ating Pangulo, busy-busy lang po sa trabaho. Yan yung ating Pangulo. Inspection of the Department of Transportation Service Contracting Scheme. Mga kababayan, Itong live feed ngayon dito sa Cubao. sa Cubao yung ating Pangulo. Pwede niyo po ba kaming bigyan Sabihin ng naman impormasyon ninyo, at tungkol dito sa SCP? kaluluwa at na paano itong ating Pangulo. sa ating mga kababayan? Opo, ang SCP po, yung tinatawag natin na Service Contracting Program, ay ini-implement po ng DOTR at LTFRB. Kung saan po ang ating pong mga operator na ma-onboard po natin dito ay babayaran po ng gobyerno ng per kilometro. Kung modern jeep po ay 40 per kilometers at kung traditional naman po ay 30 per kilometers at a maximum of 100 kilometers per day. In exchange naman po, yung mga sasali po sa programa dito ay magbibigay ng 20% lower fare with sa existing fare po natin.
Ano po ba yung proseso kung paano sila makakasali dito sa SCP, attorney? Opo, ang LTFRB po nag-identify po tayo ng mga ruta nationwide at nag-launch po tayo ng atin pong online onboarding. Ngayon po pupunta lang po ang ating mga operator sa online onboarding platform po natin na makikita po sa Facebook ng LTFRB kung saan ilalagay po nila yung mga detalye ng kanilang mga sasakyan. Tapos pagkatapos po nun ay magkakaroon na po sila ng QR code. Yung QR code naman po na yun ay gagamitin para po mai-report nila ang bawat biyahe po na kanilang gagawin. Ating mga mass Sumakay po transit, yung katulad ating ng Pangulo, LRT, kasama MRT, yung at mga ating pasahero. busway. Meron din po O, tayo di ba? nationwide sa iba't ibang probinsya. Kausap yung mga ang naging priority mga naman po natin dito ay pasahero. yung mga modern jeeps at O, mga alangan modern man UV mga Express. alangan man yan, Nabanggit kaluluwa niyo po na lang. kanina na meron kayong parang tinatrack ninyo yung mga e-jeeps, buses na kasama dito sa SCP. Paano naman po yung hindi sila nakaka-access sa internet? Meron Kaya napaya ng todo yung mga walang yang DDS vloggers. Patay bali siya doon sa mga pinapakalat nilang stage 4 cancer na yung ating Pangulo. At malapit nang mamatay. Wala na. Patay mali siya na lang sila. Kasi napaya sila mga kababayan. Confirmed mga kababayan na talagang puro fake news yung kanilang mga pinapakalat. 40 pesos per kausap ng kilometer ating naman, Pangulo yung maximum mga of 100 reporters. Oh. kilometers for modern jeepneys and UV Express at 82 per kilometer, maximum of 100 kilometers for city buses. Tama po yun, Miss Chen. Tama po. Magkano po ba ang naka-allot na budget natin dito, attorney? Sa ngayon po, ang nakalaan po ay 800 million. Nakikita nga po natin dito na baka hindi tumagal. Kaya po nag-request na po ang DOTR sa Malacanang na madagdagan po ang ating pondo at sigurado naman po dahil nakikita po ng ating presidente yung ginhawa na madadala nito sa ating mga operators and pasahero. Di ba? Grabe ang pag-asikaso ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Very active na siya ngayon. Ito yung interview sa kanya ng mainstream media, mga kababayan. Mr. President, now that na ipinagpatuloy po ng inyong administrasyon ang TUVMP, sa tingin niyo po ba mas nakabubuti po ito sa mga pasahero at sa mga operators and commuters? Sana naman. Kaya namin ginagawa ito para mabasa. Unang-una, para yung ating mga operator at yung mga driver, dahil masyado mataas ang presyo ng langis, masyado mataas ang presyo ng diesel, ay hindi na sila kikita. Pag hindi na sila kumikita, hindi na sila lalabas. Wala na ngayon kayong sasakyan. Kaya unang-una, susuportahan natin yung mga driver, yung mga operator. Pangalawa, yung mga discount na binibigay natin dahil naman para sa mga pasahero. Ito, para ulit, hindi magiging mabigat hindi magiging mas mabigat ang pagbayad ng pamasahe para sa mga pasahero. At so both sides ang ginagawa natin, yung mga operator, yung mga driver, pati na yung mga pasahero. At ito yung patuloy namin gagawin at tuloy-tuloy lang namin gagawin. Hanggat nandyan at mataas ang presyo ng langis, ay patuloy ang tulong ng pamahalaan. Bilang estudyante po, last question. Kayo, you already have 40% discount. Tapos may 20% na linagdag dahil nga dito. So bali, 60% ng estudyante ang PWD at saka senior. Bilang estudyante po, gusto po namin malaman kung ano po ang hakbang ng administrasyon sa nagaganap na krisis sa oil and especially sa mga naapektuhan ng gyera po sa Middle East. Ay, una-una, yung mga OFW natin, siyempre, alagang-alagayan mo ngayon at yung mga nais umuwi, dahil magulo na dun sa kanila, ay inuuwi natin. Tapos, yung pagdating dito, magulong din kami sa mga livelihood program para ganun. Eh, wala. Ang mahirap dito sa sitwasyon natin ngayon, pabago-bago, araw-araw, nagbabago ang sitwasyon sa Middle East. Kung may gera, walang gera, kung sarado yung Straits of Hormuz, kung hindi, kung ano yung presyo ng langis, pabago-bago. Kaya lahat ng kailangan natin gawin para makapag-adjust, para naman yun na nga, para mabawasan ang bigat ng dala
na ating mga kababayan, yung marami tayong iba-ibang initiative at habang tumatagal ito, nag-iisip pa kami, naghahanap pa kami kung ano pa ang pwedeng gawin. Di ba, mga kababayan? Sa ating transportation sector. Yan, ano, kausap attorney. niya, Kasi yung mga makikita ninyo reporters sa at pagtaas mga, po ng presyo ng gasolina, pasahero, at ng ilang mga produktong estudyante. petrolyo, ang nangyayari po ay nahihirapan na kumita at mag-uwi ng kita sa kanilang pamilya ang operators at saka ang ating mga drivers. Ano kayo ngayon, mga fake news peddlers? Di ba? Kaya ngayon, mga kababayan, sa latest survey, patuloy ang pagtaas ng ratings ng ating Pangulo, habang si Sara Duterte, pabulusok na po si Sara. Yan survey, Marcos trust rating inches up, Duterte dips slightly. Yan President Marcos moderately regained his trust and performance ratings. Si Sara, nag-decline po. Pabulusok. Dapat nga niya, Mr. Maravillas, bumao na yan. Dapat negative. Kasi wala mang performance. Hindi man nagtatrabaho, sige lang ang panira. Yan yung result po sa Okta Tugon survey. 54% yung naging trust ratings ng ating Pangulo. Sabi diyan, Marcos highest trust ratings was recorded in Balance Luzon, 59%. Lowest in Mindanao, 45%. Si Sara, nag-register po, first quarter, 55% trust rating. Hindi pa rin kapanipaniwala, mga kababayan, yung trust ratings ni Sara at performance ratings kasi wala man performance other than yung paninira niya. Yun ang performance niya. Baka yun ang tinanong kung kumusta ang trabaho ng Vice Presidente sa paninira sa gobyerno. Di ba, mga kababayan? Baka yun ang tanong. But anyway, yun man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.